Malapit siya pa yung maaaring bumaliktad at traitorita. Sino ang nag-utos sa iyo na traitor rin kami? Kahit anong pagmamakaawa ni Moises na ilabas siya sa pinagkulungan nila sa kanya, ay hindi siya pinapakinggan ng mga tambay. Dahil wala nang magawa pa ang binata ay umupo lang ito, lalo't dumudugo ang sugat niya dahil sa pambubugbog sa kanya na namimilipit na din ito sa sakit. Habang takot na takot si Mercedes habang hinahanda niya yung malaking halaga na hinihingi ni Diego at habang kausap niya ito sa telepono na nangako siyang sa gabing yon ay makukuha ni Diego ang pera, na pinaalalahanan pa siyang maayos ang usapan nilang dalawa. Sakto namang lumayas na si Melanie na tuluyan na niyang iniwan si Aling Nadia, ay pumunta siya sa tatay niya kung saan sinabihan siya ni Diego na tama ang naging desisyon niya, kaya ngumiti lang ang dalaga. Habang nang maihanda na ni Mercedes yung pera, ay bigla namang dumating si Justine nang aalis na sana ito. Nabalisa din ang anak niya at sinabi niya sa mama niya na may nag-report sa pulis na nakidnap si Rafael, kaya gulat na gulat si Mercedes. Pinaliwanag pa ni Justine na magkausap lang sila ng papa niya pero hindi na niya ito makontak pa. Agad kinuha ni Mercedes yung cellphone niya na paulit-ulit niyang sinubukang tawagan ng asawa niya pero hindi na niya ito makontak pa, kaya nag-aalala na ito. Habang nag-uusap-usap naman ang mga tambay na nagkulong kay Moises, kung saan naghihinala silang nagtatago ang binata sa lugar nila dahil nakatakas sa kulungan, pero napatanong ang isa kung bakit kasama niya ang vice presidente. Pinaliwanag naman ng isang tambay na ang alam niya ay malaki ang atraso ni Moises sa mga sagrados, na gumanti ito dahil pinakulong siya, na maaaring nagtawak ng respak, kaya naghihinala din silang baka may kinalaman ang binata sa paggitnap sa vice presidente, na agad namang tinanong ng isa kung magagawa kaya yun ng binata dahil madaming pwedeng pagsuspetsahan at dahil madaming galit sa mga sagrados dahil naturingan silang mga kurakot. Naisipan nilang pakinabangan nila ang mga nakukurakot ng mga sagrados, kaya hihingi sila ng pera kapalit ng impormasyon na hawak nila si Moises at kung saan nila ito makikita. Sa pag-uusap naman nila Jaime at ang Pangulo ay pinaalalahanan ni Jaime ang kapatid niya na pangalawang buhay na niya at alam niya ang susunod na mangyayari kung hindi pa ito makikinig. Pinaalalahanan pa niya ang Pangulo na kailangan niyang matuto sa pagkakamali niya, na agad namang sinabi ni Eleazar na hindi na siya magkakamali, na agad ding sinaad ni Jaime na hindi na din siya magkakamali, sabay tapik sa balikat ni Eleazar at sinabihan niyang magpahinga muna siya at magkikita na lang sila kinabukasan dahil sa press conference na magaganap na pinahanda niya upang maisiwalat ang buong katotohanan na taliwas at malayo sa inaasahan ni Moises na makakawala na siya, ay kabaliktaran ang mangyayari dahil gagawin lahat ni Jaime para hindi maudlot ang kanyang mga plano. Nang makaalis na si Jaime ay galit na galit si Eleazar, pero wala na siyang magagawa sa mga sandaling yan. Palalabasin na naman ni Jaime na si Moises ang kumidnap kay Rafael, kaya mas dadami ang hahanting sa binata. Papaano kaya malulusutan ni Moises ang sunod-sunod na pagsubok sa buhay niya dahil sa pagpili niyang gumawa ng tama? Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.